Praise God po sa bawat isang naririto. Hindi ako sanay na may clicker, social. Paano ba to? Paano po yung next? Ito, gitna? Yung up? Yung baba? Ito yung next? Okay. Yan. So, sorry, walang ganito sa walang ganito sa probinsya. Yan, sa Pasita kami. Anyway, magandang gabi po no sa bawat isa. And yan, praise God no sa 6 days na ng simbang gabi. Alam niyo po itong simbang gabi, ito po ay isa sa mga favorite ko na part ng gawain kasi kumbaga ito yung tuloy-tuloy gabi-gabi meron po tayong pagsamba, pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon pong gabi na to, binalikan ko yung mga itinuro sa inyo ng mga nakaraan, no? Hindi ko napanood lahat, pero alam ko, di ba, si Pastora Mega nagturo tungkol sa incarnation, yung Diyos na naging tao. Si Pastor Dan kahapon, no, nagturo kung paano brinake ni Jesus yung curse, yung kasalanan, kung paano na-break. Ngayon po, ang focus ng ating pag-aaralan ay yung hope o pag-asa po ng kapanganakan ng ating Panginoon. Bakit kaya nung pinanganak si Jesus, yung mga taong nandun, yung mga shepherds, yung mga wise men na nag-travel from afar, yung mga taong nandun, sila ay nagkaroon ng sense of hope. So babalik po tayo, di ba? During that time kasi yung mga tao doon, yung shepherds halimbawa, hindi pa naman nila alam kung anong gagawin ni Jesus. Hindi nga natin sure kung nakita pa nilang mamatay si Kristo at ma-fulfill yung buong plano ng Diyos. Pero bakit kaya during that time, meron na silang hope, di ba? Bakit nagalak sila? Halimbawa rin yung mga wise men, hindi rin natin sure kung nakita ba nila yung fulfillment na si Jesus na pako sa cross. Pero bakit kaya nag-travel sila ng 2 years para lang makita yung baby Jesus? So sa ngayong gabi po na to, para tayong papasok sa drawer ni Doraemon, di ba? Alam niyo pa ba yon? Hindi na ata no? Sa mga kaidaran ko at mas matanda sa akin, di ba? Para tayong babalik sa panahon at titingnan natin during that time, 1st century, bakit kaya merong hope yung mga tao nung pinanganak pa lang si Jesus. Bago po tayo mag-proceed, yuko lang tayo lahat at tayo po'y manalangin. Blessed Heavenly Father, we come in the mighty name of Jesus. Father, we thank you, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na sa gabing ito na pinagkaloob mo, Lord God, upang kami makapag-aral muli ng inyong mga salita. Lord, I pray, pangunahan niyo po yung aming pag-aaral ng inyong mga salita sa gabing ito. Ikaw po yung gumabay, Panginoon, sa amin. Alisin niyo po yung mga distraction, Lord, sa aming isip, sa aming puso. Alisin niyo po, Panginoon, Lord God, even yung mga pagod, Lord, ng bawat isa. I pray, Panginoon, na marinig namin yung pangungusap mo at patuloy gamitin mo rin ang iyong lingkod na, Lord, hindi po mga salita ko, kundi tanging mga salita mo lamang ang maihahayag. Lord, maraming salamat po. Pinagkakatiwala namin sa iyo yung aming pag-aaral sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, tingnan po natin yung ating, paano to? Ito ba? Yun. Yan, tingnan po natin sa Luke chapter 2 verse 11. Yan, kita naman po ako no, kahit maglakad ako. Yan. Shout out sa wife ko. Nanonood ata. Nanonood ba siya? Hindi. Yan. Sa Luke chapter 2 verse 11, makikita po natin, sabi dyan, "For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord." Ifo-focus po natin yung part dyan na sinabi, ipinanganak po yung tagapagligtas at yung Kristo. O sa original word, yung Mesayas, yung Mesaya. Yung Kristo, yung Panginoon. Yung Mesaya, yung Lord. Ipinanganak po siya. Titingnan natin, bakit kaya during that time, bakit big deal na merong dumating na tagapagligtas, bakit big deal na during that time, kailangan nang dumating yung Mesaya. Tingnan natin, bago po ipanganak si Jesus, meron pong tinatawag na silent years. Diba? Between sa Old Testament, sa New Testament, merong pagitan At makita natin, malaki yung naging pagbabago. Tingnan nyo, Old Testament, ano yung huling event na nangyari? Nakabalik yung mga Hudyo mula sa exile sa Babylon, nakabalik sila sa kanilang bayan. Ni-rebuild yung templo, ni-rebuild yung walls, pero pagtingin natin sa New Testament, biglang sakop na ulit sila ng mga Romano, di ba? Old Testament, makikita natin, hindi pa natin mababasa yung word na synagogue. Pero bakit pagdating ng New Testament, meron ng synagogue, ba? Old Testament,
hindi pa natin mababasa yung word na Pharisees. Wala yung mga Pharisees, Sadducees, at yung iba-ibang mga grupo. Pero pagdating ng New Testament, meron na. So ano kaya nangyari during ng silent years? Ang una nangyari, hindi nangusap yung Diyos. Kaya during ng silent years na yon, wala tayong ina-account na book na kasama ng Bible. Hindi po nangusap yung Diyos. Bakit siya big deal? Kasi during that time, wala namang buong Bible pa eh. Meron po silang mga scrolls, pero yung Diyos mainly nangungusap siya sa pamagitan ng mga propeta. Di ba? Nandiyan si Moises, nandiyan si Samuel, iba't ibang mga propeta, yung pangungusap ng Diyos. Pero imagine niyo, sa loob ng 400 years halos, 400 years plus, walang pangungusap yung Diyos. So kung walang pangungusap yung Diyos, merong spiritual dryness doon sa mga tao. Di ba? Merong kadiliman. Di ba? Kasi nga walang directly na pangungusap yung Diyos. Wala pong naisulat, pero historically, ina-accept natin, meron po yung tinatawag na Book of Maccabees. Di ba? Yun po hindi part talaga ng canon na Bible, pero pwede nyo siyang basahin as history. Kasi maganda yung nakasulat doon eh. Maganda po yung nangyari doon kung bakit nagkaroon ng paglalaban yung mga Israelita. Yan, pangalawa nangyari, di ba? After po nung makabalik ng mga Israelita, diba, naghahari po nun yung Persia, di ba? Si King Cyrus, nagbabalik sa kanila. Pero during that time, after nun, mababasa po natin dun sa Maccabees, meron pong nag-arise na leader. Ang pangalan niya si Alexander. Di ba? Sa history, alam din rin po natin yun. Si Alexander the Great, na-conquer niya yung maraming lands kasama yung Israel. Ngayon, si Alexander the Great, dahil siya po ay Greek, dala niya rin yung mga konsepto ng Greek. Diba? Kaya, di ba, sikat na sikat po yung Greek mythology eh. Sikat na sikat sila Plato, sikat na sikat yung mga ideology nila. At during that time, merong mga Hudyo na inaccept yung mga katuruan na yon. Kaya ang tawag sa kanila yung mga Hellenized. Diba? Sila yung na-impluensyahan ng mga konsepto ng Greek. At itong mga Jews na to, imagine niyo, yung mga Hudyo kasi, matindi ang upbringing sa kanila eh. Bata pa lang, papabasahin ka na ng Torah, papamemorize sa'yo yung Shema na tinatawag, yung Hebrew prayer. Bata pa lang, yung mga Hebrew boys, pagdating nila ng 12, 13, sila ay expected na sundin ng mabuti yung Torah. Ano yung mga kasama doon? Hindi sila kakain ng baboy, hindi sila hahawak ng mga unclean, yung hindi sila magpapagupit. Marami pang mga laws at strictly ino-obey nila yung mga bagay na yon. Pero tingnan nyo, di ba, bakit dark times siya? Merong mga Hudyo, inadapt kung ano yung konsepto ng mga Griego. Inadapt nila yung mga pagsamba. At ang matindi pa dito, yung hari, si Antiochus, ang ginawa niya, sinakop niya yung pati yung templo, dinesolate niya. Pumunta siya doon sa templo, inalis niya doon yung mga golds, yung mga ornaments, at pinag-utos niya, kasi nakita niya yung mga Hudyo, grabe sumunod doon sa law. Grabe yung commitment doon sa law. Kaya sabi niya, i-break ko yung spirit netong mga Hudyo na to. Kaya ang ginawa niya, pinag-utos niya mula sa araw na to, kayo ay mag-o-offer na ng baboy. Di ba? Nagpalitsyon siya. Di ba? Nagpalitsyon. Sabi niya, kain kayo ng baboy. Offer kayo ng baboy. Yung mga Jews, talagang hindi nila yung ginagawa. Kaya matindi, talagang binago niya. Trinay niyang baguhin yung kultura ng mga Jews. At inoppress niya yung mga tao. Isa sa pinakamatinding ginawa niya, ipinagbawal niya yung pag-o-observe ng Sabat. Nagbawal niya yung Sabbath day. Pag binasa natin sa Bible, napakahalaga ng Sabbath. Bago pa ibaba yung law, diba? Sa 7 days of creation, nandun na yung Sabbath eh. Yung Diyos ay nagpahinga. Nang binaba yung law kay Moses, anong covenant ng people with God? As long as they observe the Sabbath, diba? Yung Diyos, hahayaan silang mabuhay doon sa promised land. Kaya nga sila nasakop, diba? Kasi hindi nila inobserve yung Sabat. So yung hari, inutos niya, bawal nang mag-observe ng Sabat. Sa time natin ngayon, anong counterpart? Imagine niyo yung presidente, iutos niya, bawal nang magsimba. Diba? Ang sino mang matatagpo ang magsimba, ay papatayin. Diba? Bawal na yung Sabat. Grabe no, ang hirap ng adjustment dun sa mga Jews.
Kaya merong mga Jews na nag-arise, yun na yung kwento nila Macabeo, nila Judah Macabeo, si Mattathias, yung tatay niya, tapos si Judah Macabeo, sila yung nag-lead ng revolt against dito sa hari na to. So sila ay lumaban at eventually nanalo sila. Kung kayo ay familiar po dun sa festival ng Hanukkah na tinatawag, isa yun sa mga miracle, yung oil dun sa templo for 8 days, hindi siya namatay kahit wala ng oil. Kahit wala yung lampara, yung ilaw doon, hindi namatay kahit wala ng oil. And then eventually, somehow nagkaroon sila ng onting freedom, pero dahil malakas nga yung Greek, eventually nag-lean sila towards sa pag-aalyansa doon sa mga Romano. Kaya pasok tayo New Testament, 'di ba? Sino yung nagahari, 'di ba? Under ng anong kingdom yung Rome, ay yung Israel, 'di ba? Under ng Rome. Sila ay nagbabayad ng buwis sa Rome, 'di ba? Subjected sila doon sa Rome. Although pinayagan sila mag-worship, pinayagan na yung mga Sabat, pero hindi pa rin sila fully na malaya. So bakit natin pinag-aaralan to? Para maintindihan natin during that time, yung mga Jewish people, sila ay nag-aantay talaga kailan kaya darating yung tagapagligtas, di ba? Kasi galing sila doon sa exile, ni-rebuild yung templo, sinakop na naman, parang paulit-ulit na cycle. Kailan kaya kami makakalaya? Kailan kaya kami magkakaroon ng tunay na independence, di ba? And praise God, dumating yung Panginoon. So number 1, tingnan natin, next natin, sorry, nasanay ako may taga-next yan. Sabi dyan, the silent years in the Bible were marked by confusion. Nalilito sila. Ano kayang gagawin natin? Meron pa kayang pag-asa sa promised land? Tandaan nyo, yung lupa kasi kung nasan sila, pinangako yun ng Diyos Diba? Sabi niya, dadaling ko kayo sa lupang pangako, it will be a land flowing with milk and honey. During that time, hindi pa kasi nare-realize ng mga tao na temporary lang. Yung promised land na yon, temporary lang yon. Ano yung pinaka-promised land? Yung New Jerusalem, sa langit. During that time, hindi pa nare-realize ng mga tao na yung lupa na yon, eventually, mawawala din yon. At yung Diyos gagawa ng bagong Jerusalem. Sabi dyan, marked by confusion, chaos, ang gulo. Kaya rin sinabi ko, diba, na Old Testament, wala pa masyadong grupo. During nung time na nasakop sila ng mga Greek, nag-arise na yung mga grupo. Mula doon, nag-exist yung mga Pharisees. Diba? Dahil nga yung merong mga nag-compromise Sabi nila, hindi, kailangan nating sundin. Kaya originally, yung mga Pariseo, maganda sana. Maganda sana yung unang intention nila, pero nasobrahan Diba? Nandun rin yung mga Sadducees. Nandun pa, meron pa pong tinatawag yung mga Essenes. Sila naman yung mga poverty preachers. Yan. Sabi nila, bawal kang maging mayaman. Kailangan humble lang yung buhay mo. So merong chaos, iba-iba ng grupo, meron pa mga tinatawag na zealots. Sila naman yung mga, kumbaga sa time natin, mga aktivista, kontra sa gobyerno, kontra dun sa Roman government, kontra sa kahit na anong form na government na hindi Israel. Ang daming grupo, chaos na, gulo-gulo na sila. Meron pang mga Samaritans, merong mga Judeans, di ba? Sila yung magkaaway din. Sabi dyan, and lost identity. Yung Israel, medyo lito na siya. Diba? Kasi yung mga Samaritans, considered pa rin naman, diba, part ng Israel, pero mixed race na kasi. Sila yung mga nag-intermarriage na Ang gulo na, lost identity. Hindi na nila alam kung ano pa yung mangyayari during that time. Diba? Walang hari yung Israel during that time. I think na-preach ni Pastor Dan, no? Sinumpa diba? Yung Southern Kingdom, yung last king, sinumpa, wala nang hari na susunod mo until dumating si Jesus. Yan. But the birth of Christ opened the door to hope for, number 1, hope for the fallen humanity. Nakita natin, di ba, meron talagang failure yung humankind. Di ba? Tayo talaga ay nahulog sa kasalanan. Kahit sino pa yung dumating na leader, somehow parang meron pa ring failure. Tingnan natin sa Genesis chapter 3. Di ba? Dito po nagsimula yung kasalanan. Sabi dyan, He said, who told you that you were naked? Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat? Kinonfront ng Diyos, yung tao, ba? Sino nagsabi sa yung hubad ka? Kinain mo ba? Nung nagkasala yung tao, pinarusahan yung kaaway. Sabi dyan, the Lord God sent to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and above all beasts, and your belly you shall go, and the dust you shall eat
all the days of your life. So meron na pong curse. And then kinurse din yung lalaki, kinurse yung babae. Diba? Kaya sa mga pamilyado na di ba? Ang hirap magtrabaho, di ba? Ang hirap mag-provide. Diba? Ang hirap. Bakit? Kasi nga, merong curse doon sa land. Pero praise God, di ba? Pag meron tayong Jesus, nagiging madali lahat. Di ba? Kasi seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Yun na nawawala yung curse sa atin. Pero tingnan nyo, meron agad pangako yung Diyos. Nung time na nagkasala, meron agad pangako. Meron ng solusyon yung Panginoon. Nagbigay na agad siya na ito yung magiging solusyon sa atin. I will put enmity between you and the woman, between your offspring and her offspring. Yung offspring ng serpent at saka yung offspring ng woman. Diba? Yung Diyos magpuput ng enmity. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. So kaya nga sa Bible panorama po, ito yung trinitrace yung seed of the woman. Meron ng pangako yung Diyos, agad. Nung nagkasala si Adan, agad-agad sinabi ng Diyos, diba, magpapadala siya ng seed of the woman. At mula pa noon, ito yung inaantay nung mga Israelita, yung pagdating ng seed of the woman. Pero tingnan natin, yung failure ng tao, hindi pa nakakalayo, diba, mula kay Adan, ang pangako magkakaroon ng seed of the woman. Hindi pa nakakalayo, nakita agad natin yung resulta ng kasalanan. Nakita agad natin yung consequence na kinain ni Adan at saka ni Eva at pumasok yung kasalanan sa tao. Sa Genesis chapter 4, wala pa, di ba? Hindi pa malayo to, diretsong anak ni Adam and Eve. Nakita natin, meron agad failure. Cain spoke to Abel, his brother, and when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him. Diba? Hindi pa malayo, diba? Nakita na natin yung failure. Si Cain, pinatay niya yung kanyang kapatid na si Abel. Diba? So nakita agad natin yung sin. Anong kasalanan ni Cain? Diba? Murder. Pero bago yon envy, na inggit. Diba? Kaya segue lang, diba? Ngayong Kapaskuhan, isa sa mga pinakasigurong kasalanan ng mga tao is envy. Diba? Pagka binuksan yung regalo, iPhone 365, di ba? Meron na bang gano'n? iPhone 36, di ba? Sana all, di ba? Sana all. Si Cain, envy, eventually nag-lead into murder. Nakita natin, meron ng solusyon yung Diyos, pero agad-agad, hindi pa nakakalayo, meron agad failure yung tao. At tingnan natin, di ba? After nun, pinalitan ng Diyos si Seth. Diba? Kaya ang literal na translation ng Seth is appointed. Meron ulit remedyo yung Panginoon. So tingnan nyo, seed of the woman, diba? Dapat kay Abel dadaan yung Messiah. Pero pinatay ni Cain si Abel, yung Diyos nagremedyo ulit. Diba? Pinalitan niya at nanganak ulit si Eva, ang pangalan si Seth. Ang literal na translation niya, appointed, inappoint ng Panginoon. Pero after nun, dumami yung mga tao, pero hindi pa ulit nakakalayo. Genesis chapter 6, nakita natin, sobrang wicked nung lahat ng mga tao. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. Alam niyo po, nung ako naging Christian, minsan iniisip ko, parang pagtitimbangin kaya, pag Christmas, mas mabigat kaya yung nalulugod yung Diyos kasi inaalala yung kapanganakan niya. O baka mas mabigat yung nadudurog yung puso ng Diyos. Di ba? Kasi sa karamihan ng mga tahanan, ano yung nasa sentro ng table? Di ba? Pulang kabayo. Di ba? Gin bulag. Di ba? San Miglite. Di ba? Iba-iba Minsan naman, di ba, yung mga materialism, mga material things, yung focus ng mga tao. During that time, dumating sa panahon, every man wicked. Kung magsusurvey kaya tayo, out of 110 ata yung mga Pilipino ngayon, out of 110 million na Filipino, ilan kaya doon yung naintindihan talaga, yung diwa ng Pasko? Diba? Sa bawat tahanan, diba, try nyo mag-survey doon sa street nyo. Ilan kaya doon yung nag-pray man lang bago mag-Noche Buena, o ilan doon yung umaga pa lang lasing na. Diba? Ilan doon yung parang puro regalo ang nasa isip. Diba? Dumating yung time, failure ng man. Sabi ng Diyos, the Lord saw that the wickedness of man is great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually.
Bakit dumating yung Diyos na kailangan niyang i-wipe out itong generation na to? Kasi puro masama yung nasa isip ng tao. Sabi nga, ngayong Kapaskuhan, ang daming temptation po di ba? Merong temptation na maging ungrateful, di ba? Bakit sila? Ang dami nilang Christmas lights, di ba? Kami, pundidong bumbilya lang, di ba? Bakit sila? Ang ganda nung ham. Kami, CDO lang, di ba? Ang daming point na pwede kang matempt na hindi magpasalamat sa kung anong meron ka, di ba? Hindi po masamang maghangad, di ba, ng mga bagay. Hindi po masama, di ba, na mag-pray tayo na umunlad yung ating buhay. Pero i-check natin yung ating puso natin. Baka nami-miss out natin kung ano yung provide ng Diyos. Sabi nga, kung ang tatak ng hotdog nyo, parang McKenny, di ba? Masarap ba yung McKenny? Pero hindi tender, juicy, di ba? Magpasalamat ka at may hotdog ka, di ba? Kung nakatanggap ka ng Christmas pack at puro dilata, di ba? Magpasalamat ka at meron ka pa rin natanggap. So yung mga tao, evil, continually. Ngayon kayang Christmas, i-guard natin yung ating puso, di ba? Kapag ikaw ay nakakalimang plato na ng spaghetti, kapatid, di ba? Baka gluttony na yan, di ba? Pagka ikaw hamig ka na ng hamig sa sarili mo ng regalo, kapatid, di ba? Baka selfishness na yan, di ba? I-guard natin yung ating puso kasi during that time, di ba, yung Diyos, kaya siya dumating doon sa decision na yon, puro kasamaan na lang kasi. Next natin, di ba, after nyan, ba Abraham, Isaac, Jacob, and then napunta sila. Ba si Moises, parang promising talaga. Among all the prophets, sabi nga sa Bible, sino yung isa sa pinakadakilang propeta? Si Moises. Pero, di ba, kung gaano kagaling ginamit ng Diyos si Moises, nakita pa rin natin yung failure ng man sa buhay niya. Anong sabi dyan? Numbers 20 verse 12. And the Lord said to Moses and Aaron, because you did not believe in me, to uphold me as holy in the eyes of the people, therefore you shall not bring this assembly into the land that I have given them. Ang sakit, no? Para sa buhay ni Moses. Although, alam natin, di ba, mayroong fulfillment na nung transfiguration, nakapasok pa rin siya sa promised land. Pero para i-lead mo yung mga tao, di ba? Para i-lead mo yung mga tao, tapos ikaw, hindi makakapasok sa promised land. Bakit? Kasi si Moses, nung naging kasalanan niya, pinukpok niya kasi yung bato twice. Ang tigas kasi ng ulo ng mga Israelita. Sabi ko nga, buti hindi ako yung nandun di ba? Kung ako yung nandun, baka hindi lang yung bato yung pinukpok ko, di ba? Baka pukpukin ko yung mga tao, di ba? Tigas ang ulo nyo. Pero si Moses patient, kaya lang, di ba, dumating yung time, di ba, pinukpok niya, hindi siya sumunod dun sa utos ng Panginoon. Kaya hindi siya nakapasok sa promised land. So even kahit si Moses, pwede nating sabihin, the greatest prophet, bukod kay Jesus, merong human failure. Di ba? Nagkamali pa rin siya bilang tao. Tuloy pa natin. Si David, man after God's own heart. Sabi dyan, it happened one late afternoon when David arose from his couch. Diba? May couch, mayaman, no? And he was walking on the roof of the king's house. Si David, di ba? Papasyal-pasyal sa kanyang beranda. Di ba? Natingin sa mga nasasakupan ko that he saw from the roof a woman bathing. Sabi nga, kasalanan daw kasi ni Bathsheba naliligo daw sa labas Pero alam nyo kasi during that time, lahat ng lalaki ay pumupunta sa gera. Ito ay panahon ng gera. Pag binasa nyo sa Chronicles, sabi doon, when the kings go to war, David stayed in his temple. Bakit nanatili si David? Kasi po, sobrang lakas na ng Israel. Kapag binasa nyo, meron 30 mighty men si David. Meron mga special men with special skills. Si David, hindi na siya kailangan dun sa labanan. Diba? So, bago yung adultery, bago yung murder, anong kasalanan ni David? Pride. Diba? Ay, hindi ko na kailangan pumunta dyan. Malakas na kami. Diba? Kaya nandun siya at yan ay nag-result sa kanyang kasalanan. Imagine, David, man after God's own heart, pero nakita pa rin natin yung failure ng humanity. Nakita natin yung problema ng kasalanan. Diba? And I'm sure sa atin, diba, kahit hindi natin sabihin, bawat isa sa atin dito, meron tayong problema. Diba? Meron tayong problema ng kasalanan na tayo ay nakikibattle mula doon sa kasalanan na yon. Pag the next one natin, sabi dyan, kaya si Paul anong sabi niya? Sabi niya, wretched man that I am. Kung sinasabi mo kapatid na wala kang battle sa kasalanan, di ba?
punta ka na sa langit, di ba? Kahit si Apostle Paul, merong battle. Diba? Sabi niya, wretched man that I am. Sabi niya, yung gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Diba? Yung mga ayaw kong gawin, yun yung patuloy kong nagagawa. Sabi ni Paul, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Diba? Sinong pag-asa ko? Throughout sa history, di ba, hindi na natin binanggit lahat eh. Pero pag niname natin lahat ng mga prophets, niname natin lahat ng man of God, merong problema, di ba? Merong laban sa kasalanan sapagkat tayo ay nasa fleshly body pa. Pero praise God, sabi ni Paul, thanks be to God through Jesus Christ, our Lord. So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. So merong paghahati, pero praise God, sa pamagitan ng Panginoon, nung pinanganak si Jesus, merong hope, di ba? Nung dumating yung Messiah, finally merong hope. Merong someone na pwedeng ipakita sa atin na posibleng mabuhay ng banal kahit ikaw ay nasa human form, di ba? Kahit ikaw ay nasa human body, di ba? Pwede kang sumunod sa Diyos kahit merong laban ng kasalanan. Akala natin yung temptation kay Jesus doon lang sa Matthew chapter 4, no? Nung tinempt siya ni Satanas, di ba? Gawin mo tinapay ang bato na to, magpakatihulog ka, sumamba ka sa akin. Akala natin yung temptation lang. Sabi sa Hebrews, he was tempted sa lahat ng pagkakataon, di ba? Pero hindi siya nagkasala. Tuloy pa natin. Anong sabi diyan? Matthew chapter 1:21. Praise God. Bakit? Sabi diyan, she will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins, di ba? Meron pong sagot dun sa problema ng kasalanan. Meron pong sagot kung saan pwede tayong makalaya dun sa pagkakasala, di ba? And yan nga yung heart ng Christianity, di ba? Nung nabaptize tayo, ba, we are a new creation. The old has gone, behold, new things has come. Praise God. Dahil pinanganak yung Panginoon, meron pong salvation. Sa next point, tingnan natin, hindi lang po failed humanity, hindi lang fallen humanity, hindi lang po yung personal nating mga kasalanan, pero yung failed kingdom din. Ang ganda po ng storya ng Israel di ba? Out of Egypt, di ba? Yung story, merong movie niyan dati, siguro hindi na rin alam ng iba, Prince of Egypt. Nung bata ako, nung pinanood ko yun, naiyak ako, di ba? There can be miracle when you... Yun yung team song nun naiyak ako kasi sabi ko, grabe, gusto ko maging Moises, di ba? So kung maging Moises, ngayon, nung naintindihan ko yung buhay niya, ay wag na lang pala Lord, ha? Sakit sa ulo buhay ni Moises. Pero, failed kingdom, ang ganda nung simula. Ang ganda nung simula, mula dun sa Egypt, nilabas sila. Bakit napakaganda nung kwento na yon? Kasi parang kwento rin yun ng David and Goliath Alam nyo ba, yung Egypt during that time, sila yung world power. Wala pong kayang tumalo sa Egypt during that time. Talagang imposibleng matalo. Yung Egypt, yung mga Pharaoh, advance yung mga Egyptian sa way of war, sa way of living, advance sila sa lahat. Pero during that time, di ba, tinawag ng Diyos si Moises. Walang army. Wala pang army during that time. Di ba? Sila ay slaves. Mga alipin sila. Si Moises was nobody. Di ba? Shepherd lang. Tinawag mula sa wilderness, tinawag ng Panginoon para i-deliver yung Israelita. Pero ano daw nangyari? Tingnan natin sa Joshua chapter 24. So, kanina nakita natin yung kwento, si Moses hindi nakapasok sa Promised Land. Nung nakapasok na sila sa Promised Land, si Joshua yung nag-lead. Pero nung nandun na sila sa loob, nakita ni Joshua na merong pwedeng posibilidad na yung mga tao mag-fail na sumunod sa Panginoon. And number one, bakit ba sila dinala sa Promised Land? Hindi lang para ibigay sa kanila yung lupa, kundi para i-wipe out yung mga taong masasama doon sa Promised Land. Yun yung purpose ng Diyos I-wipe out yung mga taong masasama at patirahin doon yung mga taong sumusunod sa Kanya. Pero tingnan nyo, sa Joshua chapter 24 verse 15, if it is evil in your eyes, sabi ni Joshua, kung masama sa paningin nyo ang sumunod sa Diyos, choose this day whom you will serve. Pero inyo, nakapasok sila sa Promised Land, pero parang ang negative nung sinasabi ni Joshua. Kasi nakita niya diba, na yung mga tao, pwedeng piliin nila yung Diyos-Diyosan. Sabi niya, mamili kayo, whether the gods of your fathers, yung mga Diyos
na mga ninuno natin, si Abraham, si Isaac, at saka si Jacob, or the gods of the Amorites, whose land you dwell. Pero sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. So ang ganda, nakapasok na yung Israel. During that time, although hindi pa official, para na silang sariling bansa. Nagkaroon sila ng independence mula doon sa Egypt. Na sabi ko nga, world power. Napakalakas ng Egyptian sa pamagitan ng 10 salot. Sa pamagitan, si Moises, tinaas niya yung baston, nakatawid sila doon sa Red Sea, nakalaya yung mga Israelita. And finally, meron na silang chance to be a nation, a holy nation. Ang ganda ng kwento, Joshua, pero anong after ng Joshua? Judges, di ba? Sakit sa ulo, di ba? Paulit-ulit na kasalanan. Cycle of sin, di ba? Magpapadala ng oppression yung Diyos. Yung mga Israelita hihingi ng tulong, magpapadala ng judge, yung Panginoon. And then makakalaya sila, and the cycle repeats, di ba? 13 na judges yung pinadala. Panghuli, si Samuel na, di ba? And then after noon, yung mga tao nag-demand ng hari. Ayan, sabi dyan, Samuel 8:5, and said to him, behold, you are old. Matanda ka na, Samuel. Sabi, sakit, no? Sabi, matanda ka na. And your sons do not walk in your ways. Masasama kasi yung anak ni Samuel eh. Now appoint for us a king to judge us like the nations. Yung mga tao nag-demand ng hari. Although sa Numbers pa lang, sinabi na naman eh, di ba, na ano yung guidelines sa pagiging hari. Pero yung mga tao, pinili kasi nila eh, kung ano yung kanilang gusto. Di ba? Yung matangkad, di ba? Sabi nga, ang description kay Saul, parang lahat, hanggang balikat niya lang. Di ba? Talagang man of stature si Saul. Pero nakita natin yung failure ni Saul din. And then dumating si David, pero eventually, di ba, nagkasala, pero nagkaroon ng magandang paghahari si David. Si Solomon, di ba, golden era nung Israel, na itayo yung templo. At sabi nga, hanggang sa ngayon, di ba, hinahanap yung ginto eh, di ba? Yung Yamashita's treasure, naniniwala yung iba, yun daw yung Solomon's gold na tinago. Diba? Golden era. Pero after ni King Solomon, ano nangyari, di ba? Sumunod yung kanyang anak, and when all the Israel saw, yung anak niya, si Rehoboam, that the king did not listen to them. Hindi nakinig eh. Si Rehoboam, hindi nakinig dun sa payo na gaanan yung pasanin ng mga tao. Nung hindi nakinig, sabi nung Northern Kingdom, nung 10 tribes, what portion do we have in David? Diba? Bakit tayo magpapasakop dyan sa lahi ni David? Sabi niya, we have no inheritance in the son of Jesse to your tents, O Israel. Look now your own house, David. So Israel went to their tents, diba? At nagkaroon ng divided kingdom, diba? Yung Israel sa taas at merong southern kingdom. Diba? Nakita natin failure, diba? Merong failure dun sa kingdom of Israel. At pag binasa natin yung kings, diba? Parang same pattern dun sa Judges. Dun sa northern kingdoms, sinong mabuting hari dun? Wala, diba? Pwede natin sabihin si Jehu, pero medyo tagilid pa eh. Si Jehu, siya yung parang nag-end nung family nila Ahab, pero parang tagilid. Hindi pa natin masasabing talagang righteous siya. Kung yung righteous na righteous, walang counted dun sa northern kingdom. Dun sa southern kingdom, sa kingdom of Judah, merong mga iilan-ilan. Diba? Nandyan sila Jehoshaphat, sila Asa, si Hezekiah. Pero eventually, diba, sila rin ay nagkasala sa Panginoon. So, unang nasakop po yung northern kingdom, nasakop sila ng Assyria, tapos sumunod yung southern kingdom. Diba? Sa propesya ni Jeremiah, sabi ni Jeremiah, nung time na yon, then Nebuzaradan, siya yung captain of the guard ni Nebuchadnezzar, carried into exile to Babylon the rest of the people. So ano nangyari during that time? Yung binild na templo ni Solomon, sinunog. Yung binild na city nila sa Jerusalem, sinunog. Diba? At yung mga tao binihag papunta sa Babylon. Diba? So failed yung kingdom. Diba? Parang walang pag-asa. Diba? Nakalabas sila sa Egypt, pero ito na naman yung cycle. Sila na naman ay mga alipin. Diba? Sila na naman ay exile doon sa Babylon. Although yung iba sa kanila nagkaroon ng magandang posisyon, kagaya nila Daniel, kagaya ng mga kaibigan niya, pero wala na naman sila.
dun sa kanilang bayan. Diba? Failed na naman. Kaya sabi dyan sa Ezra chapter 3 verse 12, later on, pinabalik sila ng Diyos, pero yung pagbabalik rin nila, parang hindi rin naging maayos. Diba? Naging matagumpay. Yung mission ni Zerubbabel, ni Ezra, na makabalik sila doon sa Jerusalem, may tayo muli yung templo, pero tingnan nyo, nung natayo nila ulit yung templo, di ba, sinira, napunta sila sa Babylon, pinabalik sila ng Diyos. Nung tinayo muli, yan, many of the priests and the Levites and heads of the father's house, old men who had seen the first house. Yung mga nakakita dun sa unang templo, umiyak sila. Diba? Kasi sabi nila, hindi na ito kagaya nung dati. Diba? Hindi na ito yung dati. Alam nyo, minsan, diba, onting segue lang, minsan nasa Christian, ganyan tayo diba? Ay, hindi na ganito yung dati ko, diba? Hindi na ganito dati yung dati kong pagsamba. Minsan tingin tayo ng tingin dun sa dati. Diba? Pero, diba, hindi natin nakikita na meron pa rin ginagawa si Lord at present time. Yung mga old people, during that time, hindi na nila nakita na binalik pa rin sila ng Diyos. By the mercy of God, na itayo pa rin yung second temple. Hindi nga lang kagaya ng first temple. Wala na yung mga gold, wala na yung magagandang mga ornaments, pero naitayo pa rin yung second temple. And then after nun, dumating, diba, yung time naman ni Nehemiah. Ito na pa-end na to ng Old Testament Diba, si Nehemiah, na-rebuild niya yung walls. Diba, yung kwento ni Nehemiah, diba, ang gandang kwento. Kasi for 52 days, miraculously, nabuo nila yung walls. Pero alam nyo ba, medyo anticlimactic yung ending ng Nehemiah. Parang medyo hindi maganda, parang bitin yung kwento ng Nehemiah. Bakit? Kasi sa Nehemiah chapter 13, si Nehemiah nagalit, di ba? Nagalit si Nehemiah, and I confronted them and cursed them. Ang tindi ni Nehemiah, no? And beat some of them. Diba? Paano kaya kung ganito yung pastor natin, no? Para kung ganito yung pastor sa panahon natin ngayon, minura, di ba? Binugbog, and pulled out their hair, and made them take an oath in the name of God, saying, you shall not give your daughters to their sons sa mga ibang lahi, or take their daughters for your sons or for yourselves. Ano yung problema nito? Intermarriage. Yung sila ay magpakasal sa ibang lahi. So natapos yung Nehemiah, yes, na-rebuild nila yung walls, pero hindi na-rebuild yung spiritual life ng mga tao. Di ba? Natapos yung Nehemiah, na-rebuild nila yung walls, pero meron pa ring failure dun sa kingdom ng Israel. Diba? And yung Nehemiah nga, di ba, sa book lang po natin, medyo nasa gitna yan Pero kung chronologically, kung by time i-arrange, yung Nehemiah nasa bandang dulo na yan After ni Nehemiah, si Haggai, Zechariah, tas Malakay. Tapos silent years na. So nag-end yung kingdom of Israel, nakabalik sila, meron ng walls, pero parang may kulang, di ba? Hindi pa rin tayo, marami pa rin hindi sumusunod sa Diyos. Ang hirap pa rin i-gather, wala silang hari. Kasi nga sinumpa na, di ba? Walang magiging hari na dun sa kingdom of Judah. Pero ano yung naging solution? Diba? Sabi dyan, meron pa naginip, di ba? Si Nebuchadnezzar, ano yung solution ng Panginoon? Merong sasakop sa kanila, yung head of gold, yun po yung kingdom ni Nebuchadnezzar. Yung chest at arms, yun yung Persian, di ba? Sila Cyrus. And then yung belly of ties of bronze, yun yung Greek, yung sinabi ko kanina, sa silent years. And then, sa New Testament, yung legs of iron, yun naman yung Roman Empire, strong and crushing. And then, na-divide yun, a divided kingdom, feet of iron and clay. So, iba't iba yung pinagdaanan nila na sumakop sa kanila after ma-establish yung kingdom nila. Pero, ano daw yung mangyayari? Diba? Meron mang maraming sumakop, pero mayroong darating na hope. Diba? Merong bato. Diba? Dito po galing yung kantang Jesus is the Rock. Diba? Yan. Siguro dito dinerive. Diba? Yung kanta, Jesus is the Rock, and He rolls my blues away. Kasi merong bato, diba? At i-strike niya yung sa panaginip ni Nebuchadnezzar, yung mga kingdom na yon. So nandun yung Babylon, Persia, Greek, diba? At yung mga Romans. Pero yung a rock strikes the feet, destroying the whole image. After nung divided kingdom ng Roman, merong darating na hari. At siya, i-end niya itong mga kingdom na to. At siya yung magro-rule sa Israel. This rock grows into a mountain. Tingnan nyo, mula dun sa isang bato,
nag-grow into mountain. Anong pinapakita niyan? Yung church, di ba? Mula kay Jesus, imagine niyo mula sa single person sa history, di ba? Ilan yung Kristiyano ngayon, di ba? I think ito pa rin yung largest na religion, di ba? Sa buong mundo, largest faith sa buong mundo. Ilan yung Christianity, ilan yung Christians ngayon sa time natin, mula kay Jesus at dun sa mga disciples, lumago, di ba? It grows into a mountain filling the earth. Anong prophecy? Diba? When the gospel is preached unto the ends of the earth, the end shall come. Diba? Kapag napuno na, representing God's everlasting kingdom established by God and destined to conquer all others. Kaya lang, ang na-miss out ng iba, akala nila literal na hari yung darating. Pero ang sinasabi ditong kingdom, spiritual kingdom. Diba? Spiritual kingdom ng Panginoon, ipapanganak yung hari at i-establish yung spiritual kingdom of God. Kaya pag binasa natin sa Matthew chapter 2, sinong hinanap ng mga wise men? Where is he who is been born king of the Jews? Di ba? Nasaan yung hari ng Hudyo? Kasi alam nila yung propesiya na merong darating na hari. Di ba? Merong darating na hari at i-establish niya yung kanyang kingdom. Sabi diyan Matthew chapter 4:17, from that time Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Andito na yung kingdom of heaven. Kaya akala natin basta-basta lang yung Christmas no? Parang ngayon kasi masyadong na-secularize, di ba? At alam niyo ba, pag tiningnan nga natin, yan ay tinake advantage ng mga kapitalista, yung Christmas. Bakit? Tingnan nyo, pag Christmas, di ba, ang daming sale, ang daming Alam niyo ba, parang sabi nga, parang yung iba, almost 40% nung kanilang annual income during sa time, Christmas season. Hindi ko sinasabing masama pong mamili pero again, guard natin yung puso natin, di ba? Baka kaching ka na Shopee, di ba? Shopee na tayo Shopee, di ba? Wala nang pagkain sa inyo, di ba? Wala ka nang pamasahe o wala ka nang pangbigay sa church. Ang dami mong shinapi, di ba? Tapos wala ka man lang maibigay para sa Panginoon. Pero kingdom of God, diba? Hindi po yung worldly na sense, pero kingdom of God, yung dinala ng Panginoon. Ano bang sabi ni Jesus? Being asked by the Pharisees, sabi ni Jesus dito, the kingdom of God is not coming in ways that can be observed. Hindi po siya yung physical na kingdom, but it is a spiritual kingdom. Yan. Sabi dyan, look, here it is there, for behold, the kingdom of God is in the midst of you. Diba? Sa atin, diba? Nasa atin po yung kingdom ng Panginoon. And praise God, meron mang failed na kingdom yung Israel, pero meron pong kingdom of God, diba? Na kung saan hindi mag-fail. And ano yung prophecy kay Jesus? Sabi sa Isaiah 9:6, diba? Sabi dyan, the government, for unto us a child is born, unto us a son is given, the government shall be upon his shoulder. Sino dito yung triggered sa DPWH, di ba? Ako minsan sinasabihan ako ni Merch, di ba? Galit na galit ka, di ba? Kasi minsan nagagalit talaga ako, di ba? Nakakagalit naman talaga, di ba? Pero sabi diyan, pinapaalala rin sa atin ng Panginoon, bagamat merong failure, syempre pag-pray natin yung ating bansa, yung ating government, pero alalahanin natin na yung human government, yan talaga ay bound to failure, di ba? Kahit anong maunlad na bansa, tingnan nyo, merong point of failure dyan. Kasi human government. Pero praise God, merong Diyos na darating, yung government niya ay hindi magka-fail. Sabi dyan, and of the increase of His government of peace, there will be no end. Wala nang flood control. Di ba? Kasi wala na talagang flood. Di ba? Wala nang mga korupsyon. Wala nang mga insertion. Kasi yung kingdom na dala-dala ng Panginoon, yun yung kingdom na pang-everlasting at perfect, di ba? And ngayon, di ba, yun yung inaantay natin, yung pagdating ng kingdom ng Panginoon. So, failed yung kingdom of Israel, pero praise God, merong solution. Kaya nung dumating si Jesus, di ba, nag-aantay sila ng Messiah, nung dumating na yung hari, di ba, iba yung galak ng mga tao, kasi finally, meron ng solusyon dun sa failed kingdom ng Israel. Sa atin rin, diba, meron ng solusyon dun sa failed government ng mga tao. And lastly, last point natin, merong hope for the future. Hope sa hinaharap.
Nung ginawa po ng Diyos, di ba yung si Adan at saka si Eva, perfect lahat. Hindi ka magugutom, lahat ng kailangan mo, nandun. Pero dahil nga nagkasala sila, merong punishment. Sabi dyan, Genesis 3:23, so the Lord God banished them from the Garden of Eden. At pag binasa natin yung buong kwento ng Bible, ito ay kwento kung paano yung Diyos ibinabalik tayo doon sa kanyang kalooban. Kwento kung paano tayo ay binabalik ng Diyos muli doon sa Garden of Eden. So they were banished. At anong sabi dyan sa paningin ng Panginoon? Romans 3:23, alam nating lahat, di ba? All have sinned and fall short of the glory of God. Imagine niyo sa dami ng tao na nabuhay sa mundo, ni isa walang pumasa sa standard ng Panginoon. Di ba? Yung anak ko nga, gina-joke ko nung nakaraan nag-preach ako sa kanya Sabi ko, ikaw, binasa ko sa kanya to, kaya ikaw, di ba, makasalanan ka din. Umiyak, di ba? Umiyak. Siguro yung expression ng mukha ko. Sabi ko, all have sinned and fall short to the glory of God. Di ba? Lahat, imagine mo sa lahat ng tao, ni isa, walang nakapasa, maliban kay Jesus. Tingnan pa natin ano pang sabi dyan, di ba? Merong separation Tinuturo natin to sa 1-to-1 di ba? Merong separation. Di ba tayo, sino dito yung gusto mong nasa presensya ka ng Panginoon? Di ba meron tayong experience na iba talaga pag nasa presence ka ng Panginoon. Di ba merong mga time, ako personally, merong mga time na parang ayaw mo nang tumayo sa prayer. Merong mga time na pag nag-aaral ka ng Bible, para kang nalulos, hindi mo na napapansin yung oras. Merong mga time sa worship na parang ayaw mo na matapos yung worship. Diba? Dati marami kaming experience niyan nung yearn pa, yung mga kasabayan ko dito, di ba? Yung mabato, di ba? Yung masakit lumuhod. Pero kahit ang sakit luhuran ng church na yon, parang kakaiba. Yung presence, di mo na nararamdaman yung sakit. After na lang, di ba? Pagtayo mo na lang, doon na masakit. Kahit sobrang pawis na. May mga ganong time, parang ayaw mo matapos yung worship. Imagine niyo, yun ay glimpse lamang, di ba, ng heaven. Di ba? Imagine niyo, sabi nga ng isang preacher, wala pa yun sa 1% ng langit. Di ba? Yung nararanasan natin ngayon dito sa lupa, na parang ayaw mo nang umalis sa presensya ng Panginoon, wala pa sa 1%. Pero, diba, ang problema nating mga tao, merong separation sa Diyos. Hindi naman maikli yung kamay ng Diyos, diba? Hindi mahina to save you. Hindi bingi yung Diyos upang hindi tayo marinig, pero anong nagpapahiwalay sa atin? It is your sins that have cut you off from God. Diba? Aminin natin, hindi po basta-basta na-encounter yung Diyos, diba? Meron niya akong binasang book dati, The Hiddenness of God. Yung Diyos para bagang nakatago siya. Diba, si Moses, it takes ilang 40 days, 40 nights para ma-encounter yung totoong God, di ba? Minsan, it takes ilang mga preaching, it takes ilang pagbabasa ng Bible para maintindihan mo yung message ng salita ng Diyos. It takes years, di ba? Sabi nga, it takes eternity to know God. Kasi nga, tayo ay napahiwalay. Pero, anong solusyon ng Panginoon? Sabi dyan, and besides, there is a great chasm. Yung kwento ni Lazarus at ng mayamang tao, although ito ay patungkol dun sa mga taong wala sa paradise, pero tingnan nyo, yung separation ng Diyos, ng holiness, sa hindi kabanalan, di ba? Sa time na to, walang makaka-crossover mula dun sa place ng judgment ng Panginoon at doon sa paradise. Ano pa yung problema ng tao? Kaya si Job, sabi niya, kung meron lang sanang tagapamagitan, kung meron lang mediator, someone who could bring us together. Ba? Yan yung problema, dilema ng tao, paano ka makakabalik doon sa presensya ng Panginoon. Pero praise God, lahat ng mga binanggit natin ay nasolve nung pinanganak si Jesus, nung namatay siya at nabuhay siyang muli. Diba? Binanish si Adam mula doon sa Garden of Eden. Pero ano daw, sabi dito, yan, for unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Binanish si Adam, pero anong sabi sa Revelations chapter 2 verse 7? Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. To everyone who is victorious, I will give fruit from the tree of life in the paradise of God.
binanish si Adam, pero sa pamagitan ni Jesus, di ba, meron tayong chance, di ba, na muli makain yung bunga doon sa Tree of Life. Ano pa sa 2 Corinthians 5:21, merong kasalanan, sa atin nilagay yung kasalanan, meron tayong kasalanan, pero praise God, sa pamagitan ni Jesus, for our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Diba? Tayo ay considered righteous na. Sabi doon, everyone has sinned and fall short to the glory of God. Pero praise God, sa pamagitan ng Panginoon. Diba? Pag tinignan niya na tayo, hindi na fall short sa pamagitan ng Panginoon. Ano pa? Si Job, ang panalangin niya kung meron lang tagapamagitan. Sa pamagitan ni Jesus, na-fulfill din. Merong mediator. For there is one God and there is one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. Sabi nga, di ba, yung experience ni Job, ikaw ba naman mawalan ng 10 anak? Di ba? Ngayon nga pong tatay na ako, di ba, parang iniisip ko, parang di ko yata kaya, di ba? Parang di ko kaya, di ba? Parang ini-imagine ko yung senaryo, di ba? Kung sakaling kunin ng Diyos yung anak ko, Lord, ano kaya magiging reaction ko? Di ba? Parang hindi ko ma-imagine pa. Pero si Job, imagine niyo during that time, ano kayang mga tanong ni Job? Kaya sabi niya, kung meron lang tagapamagitan. Pero praise God, sa time natin ngayon, meron na pong tagapamagitan between God and man. At si Jesus po yun. Ano pang sabi dyan? 1 Thessalonians 4:17, yung separation natin sa Panginoon. Yung pagkakahiwalay sa Diyos. Sabi dyan, then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we will always be with the Lord. Na makakasama na natin yung Panginoon sa panghabang buhay. Diba? Sino dito, di ba, yung gusto mo laging pumunta sa church? Diba? Sinong excited, di ba? Kapag ka makakapakinig ka ng salita ng Diyos, sinong excited, mag-pray, dumako sa presensya ng Panginoon. Diba? Kasi meron talagang longing sa atin. Pero praise God, darating yung time, hindi na tayo mahihiwalay sa Panginoon. At sabi nga, anong description ng langit? Lagi ko ito yung sinasabi. Minsan kasi parang yung mga tao hindi masyado excited sa langit kasi akala nila, 'di ba, doon sa langit kasi ang mga pinapakita sa atin, doon sa langit naka-diaper ka, 'di ba? Palipad-lipad ka, may harp. Hindi po ganoon yung langit. Pag pinag-aralan natin sa Bible, malayo doon yung langit. Sabi nga, yung langit is a reality na mas totoo pa kaysa sa nararanasan natin. Anong sabi sa Bible? No eye has seen, wala pang nakakita. No ear has heard. No mind has conceived, wala pang naka-imagine. Diba? What God has prepared for those who love Him. Diba? Wala pa pong nakakita, wala pang nakarinig, wala pang naka-imagine. Kaya anong imagination niya sa langit? Diba? Sabi doon, no mind has conceived. Kung anong klase yung buhay doon. Kaya maiintindihan mo sa Revelation, diba, sabi doon, parang makakalimutan mo yung buhay mo dito sa lupa. Bakit? Sa sobrang ganda ng langit. Diba? And praise God, dahil dumating yung Panginoon, meron po tayong future. Diba? Meron pong hinaharap na kung saan excited kang mapunta doon sa langit. Bakit? Kasi yung Diyos ay makakasama mo. And ano pong sabi dyan? Diba? In conclusion, sabi po, just as Israel placed their hope in the first coming of the Messiah. Diba? Merong failure sa kanila bilang tao. Meron pong failure sa kanila bilang kingdom. Hindi nila sigurado kung ano yung future nila. Pero place nila yung hope sa first coming ng Messiah. Na kapag dumating yung Messiah, magiging maayos na lahat. Tayo naman, let us anchor our hope today in the promised return of our Lord. Mga kapatid, di ba, lagi pong pinipreach sa atin to, yes, yung Pasko, masaya siya. Masayang mag-celebrate. Pero wag natin kalimutan, di ba, na baka masyado tayong maging caught up sa celebration, makalimutan natin yung identity natin sa Panginoon. Sabi nga, di ba, lagi nating ine-expect yung pagbabalik ng Panginoon, ba, lagi dapat tayong expectant na yung Diyos anytime. Diba? Sabi, no one knows the days or the hour,
Pero alam natin yung Diyos, babalik siya. Diba? Mahaba man yung pinagdaanan ng mga Israelita, dumating yung Messiah, yung unang pagdating niya as baby. Sa atin, mahaba yung pinagdaanan ng church, pero babalik yung Panginoon. Diba? And ano yung mga problema natin? Diba? Baka problema natin, diba? Yung fallen nature ng tao. Praise God, merong hope. Babalik yung Messiah. Diba? Maaaring hindi tayo perfect ngayon. Diba? Meron bang perfect dito? Diba? Walang perfect sa atin, pero praise God, merong perfection pag nakita natin yung Panginoon. Yung government natin, di ba? Ang daming kaguluhan, pero praise God, merong government yung Panginoon. Diba? Merong God's government na wala ng imperfection. And yung future, di ba? Hindi natin alam kung ano yung mangyayari, pero praise God, merong magandang future na nag-aantay sa atin sa langit. Tayo pong lahat ay umuko at tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, ang dakila sa lahat. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, muli sa pagpapaalala sa amin, Lord God, that we have hope, Panginoon, Lord God, sa iyo. Kung paano, Lord, merong hope yung mga tao sa una mong pagdating. Lord, we have blessed hope, Panginoon, sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Lord, yung Christmas is a time, Lord God, na merong kasiyahan, but I pray that you would guard our hearts, Lord God, na Lord, yung kasiyahan namin, ikaw po yung maging sentro, Lord God. Lord, yung Christmas is a time, Panginoon, na mga blessing, Lord God. But I pray, Lord God, that we may see every blessing, Lord, that is, Lord God, galing, Panginoon, sa kamay mo, Panginoon. That we may see every blessing, Panginoon, is gift, Lord God, from you, Panginoon. Every perfect gift, Lord God, comes from above, Lord God. Ialis mo po, Panginoon, sa amin, Lord God, yung mga wrong emotions, Lord God, during this Christmas, yung mga pagrereklamo, Panginoon, Lord God, ialis mo po yung mga envy, Panginoon, sa aming puso. But Lord, I pray that we will be reminded, Lord God, that the greatest hope, Lord God, sa Christmas, Panginoon, ay kami ay binigyan mo ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Binigyan mo ng solusyon yung problema sa kasalanan, yung problema, Panginoon, sa aming church, Lord God, sa aming government, and even, Lord God, yung sa hinaharap, Panginoon. We have secured, Lord God, we have eternal future, Panginoon, dahil, Panginoon, sa iyo, Lord God. Panginoon, maraming salamat po. I pray na ikaw yung magselyo ng mga salita na to sa buhay at puso ng bawat isa. Lord, we thank you, we bless you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God po.